I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross ceased. I would they were even cut off which trouble you. Sabay. For brethren, ye have been called unto liberty, but use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. I pray kami po ay magpalain niya again ang salita, Panginoon. This time, tema ay more sa amin, how to serve by love, Panginoon. Intindihan namin to, Lord, as a church, Panginoon, dahil nga pong ginagamit nyo, dapat kami maayos, Panginoon, at nakitaan din po ng pag-ibig at kalinuan, Panginoon. Mga dapat namin gawin, hindi kami dapat mag-cease na mag-serve, but kailangan din po ay napakaraming kalaban, so dapat po ay maging malakas, matalino, yung biyaya, Panginoon, may sustain nyo at magpapalain din, Panginoon. So, kayo po muna sa amin. As usual, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, medyo malakas to. Okay, medyo ibang tema natin yun. Medyo relax tayo ngayon. Tingnan natin. Pero, salamat sa pitching kanina na nakakadagdag din yung gano'n. Nakikita niya ibang perspective. Nakikita ko rin yung mga nare-retain. Sana gano'n yung iba din. Anyway, so, ang i-text mo sa akin title mo ba? Nakakalimutan ko yun. Yung buo. Okay. So, title natin ngayon, tema natin, yung binanggit sa verse 13, no? Medyo simple lang tayo ngayon, pero i-ano lang natin kasi nga, kailangan to eh. Hindi tayo heavy sa doctrine, more on application tayo ngayon. Okay? So, ayan. Sabi sa 13, by love, serve one another. Yan yung pinaka-title natin. By love, serve one another. Ating subtitle is Formula for a Great Community. Parang ano tayo na. CCF tayo muna ngayon. Okay lang yan minsan-minsan. Pero, siyempre, Baptist preaching doon. Pero, kailangan yan natin yan. Ba't ginamit yung community? Kasi nga, applicable sa church, applicable din sa labas. But obviously, ang ating focus, the church, and then I believe late, magkakaskade na yan sa buhay natin sa ibang lugar. Ganun lang yan eh. Okay? So, define muna natin ang isang formula. Alam niyo ng mga panahon namin, uso yung formula lagi eh. Kasi nga yan po yung panahon ng maraming na-invento. At minsan, ang pinaka dahilan doon kung bakit mayroong technological advancement, kasi paglalaro sa chemistry, yan, mga gamot man yan, or what, formula tawag doon. Formula ba yung iba doon? Dati lagi ko na narinig yun, ngayon hindi na masyado. Gagamitin natin yan sa, sa ating preaching. Ibig sabihin ito, ano ba yung dapat meron tayo? Ano yung formula? Ibig sabihin nga, parang tinitimpla yan na ewan eh. Parang sekreto. Ito ang sekreto ng yan. Alam ng mga nagpaparedy yan, mga formula milk tawag dyan, di ba? Hindi nyo alam, ako din, hindi nyo alam. Pero formula milk kasi nga, sa nanay talaga dapat yung gatas, pero ginawa na nilang paraan para yung tamang timpla, yan, kasi ibang nanay, ewan ko, siguro hindi malusog, ganyan. Nakakatulong naman. Though, the best pa rin daw ang nanay. So, ang isang formula, ay, nabanggit ko na. Community, basically, ito yung pagkasamahan, samahan. Gusto ko sana ilagay organization eh, pwede rin yun. Pero, ano kaya yung formula para maging great yung community? Alam nyo na sa title natin, no? By love, serve one another. So, this chapter, marami tayo ditong points again. Maganda yung Galatians, ang background ng Galatians again.
Ay ko nasabi, Romans, Book of Romans, yung talagang very heavy sa doctrine, then sa Hebrews. Yung Galatians, ganun din. Parang kasunod siya ng Romans pagdating sa doctrine. Kasi ang tagpo po dito, yung mga Kristiyano, taga-Galatians, is okay naman, supposedly, kasi naturuan sila na mismo mga apostol eh. So, may kalaban. Kaya yung kalaban na yun, china-challenge sila, yung paniniwala nila. Ngayon, bilang lingkod ng Diyos, si Paul, tsaka yung mga pastor dyan, ina-address nila. Ibig sabihin, lalabanan yung kasinungalingan. Kaya ngayon, lumutang po yung mga magandang doktrina rin sa Galatians. Yan po ang background yan. More on anti-Judaizer po eh. Pero bandang huli, karamihan po ng mga letter ni Paul, epistle, bandang huli kahit Romans man yan, Galatians, Ephesians. Sa bandang huling chapter po yung mga practical application na tawag. Ano yung dapat natin gawin? Natutunan natin yung ganyan. Anong gagawin natin ngayon? Yan. So, doon tayo ngayon. Okay, so number 1, may 4 lang tayo ditong points. So, what should we have for us to contribute to a great functioning community? So, pwede mo sabihin church. Sa Tagalog, Tagalogin ko. Paano tayo makakontribute? Kasi nga po, kasi ba, nag-picture, diba? So, tinuturuan kayo dito ng mga function, mga ministry, para magamit kayo ng Diyos. Unti-unti yan. Later, di mo alam, ikaw na yung pastor. Hindi madali, pero posible yun. Ganun talaga eh. Sana mga kalalakihan, ganun yung ano nyo. Kung kaya, malalaman nyo naman yan. Kung enable kayo ng Panginoon. Alam nyo yung kwento natin dito. So, pero, yan, magsisimula tayo. Sana nakakontribute di tayo huwag tayong masanay na taga-upo lang. Yung nga tawag lagi dyan, taga-upo lang. Hindi naman masamang umupo. Wala tayo nakupo, nakikinig. Tama yun. Pero later, nagmamature ka, hindi ka kontento ng ganun lang. Naupo ka, amen, and then uwi. Okay, kaya nga dito, lahat ng opportunity, meron kayo. Okay, salamat sa diadem, tuloy-tuloy pa rin sila doon. Nakita ko mga adult nag-participate na rin. Amen? Ayan, nakikita ko dito. So, tayo lalo. Tayo pa ba yung papahuli? Kaya, sana ako. So, yan. So, ano yung dapat meron tayo? May formula para makakontribute tayo. And then later, hindi lang basta contribution, pag matured ka na, pag pastor ka na, hindi na ikaw nag-contribute. Talaga ikaw na yung nag-lead, ikaw na yung nag-train, ikaw yung nagbibigyan ng direction. No? So, 4 lang to. So, number 1, sa verse 1, sabi dyan, stand fast therefore in the liberty. Na-play ko ba yan? Naman, hindi ko na naman na-play. Stand fast. Ano yung stand fast? Studies na tayo, fast is mahigpit. So, ulit-ulit yung steadfast, unmovable. Ito naman, stand fast. So, yung panghawakan mo, panindigan mo. Ano daw? Therefore, in the liberty is freedom. Wherewith Christ hath made us free. So, anong klase ng kalayaan to? Di lahat ng kalayaan is maganda rin eh. Pero definitely kalayaan, yung mga Amerikano mahilig dyan kasi nga alam nila kung saan sila nanggaling. Operation sa Europe, nagtayo sila sa sarili nila, tapos naramdaman nila, baka maulit na naman sa atin yung failure sa Europe. Then, ginawa nila ng paraan, and ngayon, kaya sila yung leader of the free world. Ika nga. No? Pero mukhang pabagsak na rin, hindi natin alam. Okay? So, pero isa sa mga lagi na, freedom! Pero ang nagbigay sa kanila na hindi, binigyan ka ng liberty ng gobyerno. Salamat, Mayor, at kami po ay may kalsada, kunwari. Salamat na rin, pero alam mo yung freedom natin, sinasabi dito ang Diyos ang nagbigay niyan. Especially yung kaligtasan natin, sino? Si Jesus ang nagbigay niyan. Kung ligtas ka, makakarinig ka. Kung hindi, hindi. So ngayon, dahil alam mong pinalaya ka ng Diyos, anong gagawin mo doon sa kalayaan na binigay sa'yo? Pag ikaw ay nanggaling sa kabalik ng freedom, bondage, appreciate mo yung freedom. Dati kami, hindi ka, ngayon, babaliktad tayo ngayon eh. Gusto tayong kontrolin. So sa UK daw, medyo bumaliktad na daw yung PM.
Nung una mandatory ngayon. Ngayon mandatory, hindi naman. Walang pinagkaiba sa bakuna yan. So, salamat ngayon sa Facebook, nagsawa na rin mag-censor. Tinanggal na nila yung kanilang fact check. Kasi batikos din sila dun So, nahuli pa silang sinesensor yung mga pinipiling So, ngayon, hindi na. Pero still, ang tanong, yung tao ba magpapalipin? Kaya, matapos na lang sa bakuna, yan dyan Yung pagkalayaan, nagkaroon ka, panindigan mo. But be not entangled again with the yoke of bondage. Yung magkabaliktaran yun. Bondage, alipin. Pagkakaalipin. Ng liberty, kalayaan. So, okay, sa mga ligtas, saan tayo pinalaya? Sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo kakasala. Ang sabi doon, may laban ka na. Saka, yung power of sin nga, sa ating pagpunta sa impyerno dapat, wala na. So, in many ways, napalaya tayo dyan. Kaya, pahalagahan natin yun. Amen? Yun ang number one actually. Paano tayo makakontribute sa church? Alam nyo, pag hindi ka malaya, lagi natin sinasabi ito kaya yung ang kaligtasan, pananampalataya. Sariling pagpipili yan. Yung pinakakalaban niya, Calvinista naman. Hindi ka nagsasawa dyan. Salamat pala sa diadem, medyo natutunugan natin nila yun. So, kasi nga, binabanatan natin. Siyempre, magtatanong yung iba. Ano ba yung Calvinist na yan? Kaya nag-usap kami UJ nung isang araw. Salamat daw. Ayun, sabi naman yung pastor dito, na biktima rin siya. So, inamin niya rin. Totoo naman kasi. So, ngayon, katulad ng sabi din ni Phil Stringer daw, yung Calvinist pa ganyan-ganyan yan Pag nagpabaya yung mga tunay, manghihimasok na naman yan. Kaya, pag Calvinist ka, bakit pumasok dito? Kasi Calvinist wala kang kalayaan Ang Diyos lahat ang dumipili. Maliligtas yan, gusto ng Diyos. Puro ganun sila gusto na nga Ano sabi sa 1 Peter? He is not willing that any should perish, but that every lahat ng tao ay come to repentance. Gusto niya siyempre lahat paligtas. Gusto pa ng Diyos na ipunta sa impyerno. Pero kaya may impyerno dahil mayroong kasalanan. May kasalanan, may kaparusahan. Ayan. So ngayon, appreciate sana natin. Nadala namin train kanina soul winning. Nagsasawaan ba yun? Ba't saan yung soul winning kahapon? Mag-isa ka lang? Ano nga gawin mo doon? Sila, ikaw lang? Buti ka na sumama. Late ka na rin. Ayan. So, hindi kinakatamaran yan. So, lagi ko sabi sa inyo, kahit tinatamad kayo, tuloy pa rin. Pwede ba yun? Ganun talaga, kahit pagpunta sa church. Kaya isa na nga sa mga training natin to At least, mga sinulog ko kahapon, kitang-kita mo talagang, naku, mahirap po At least naligtas siya, pero binigyan natin siya ng opportunity. May lugar dito, nasa kanya na yung bola. Kung pupunta siya, dapat naman. Pero still, ayun. So may kalayaan tayo. Alam niyo, pag yung kalayaan natin, pinamigay natin, which yun ang nangyayari po ngayon. Kaya bumaliktad daw yung PM ng UK kasi nga, ang daming backlash. Nag-welga ngayon doon, ilang linggo na. So, mapapatalsik yun, wala sa oras, kaya nag-back out siya. Pero alam niyo, pag wala na nagprotesta, anong mangyayari sa atin? Sunod-sunod na lang tayo. Ganyan din po sa pananampalataya. Ang dami ngayon na churches, kahit mga baptist, huwag na natin pag-usapan yan. Sure, huwag natin pag-usapan kung di importante. Kung major doctrine yan, ay ka dyan. So, kaya number one yan, makakontribute ka, tama, at makakapaglingkod ka ng may tunay na pag-ibig kung una, malaya ka. Pag hindi ka malaya, ganun, kaligtasan pa lang, peke na yan Napilitan ako, minove ako ng Diyos at ako'y naligtas. Ayoko.
Si C.S. Lewis, naalala ko yung testimony nung gano'n naman. Hindi naman ligtas yun, parang hindi eh. Pero ang galing na writer kasi talaga, matalino na talaga siya, kung kilala niyo yun. Makaya mo siya magbabasa ng, may mga nobela siyang ginawang pelikula. The Lion, The Witch, and the, kung ano man yun. Basta yun, sikat na sikat yun. Ang testimony niya, kesyo, yung Diyos daw ay, may sipa-sipa pa, ayoko! Kaso, Catholic ba yan, o Protestant? Anyway, hindi ganun. Dapat tayo mamimili. Ang Diyos una namili na siya eh. Binigyan tayo ng option. Binigyan tayo ng kalayaan. At pag tayo pinili natin yung tama, yun, doon tayo pagpapalain. Okay? So, yun nakita ko dyan. Ngayon, dito sa verse 2 to 4, the same point, no? Kalayaan pa rin. Pero tingnan nyo to. Behold, I Paul, say unto you that if you be circumcised, Christ shall profit you nothing. So, balik tayo, doktrina na naman dito. Yung circumcision na yan. Asan ba yan? Ang Diyos na nag-utos doon, yung baliwala. Ngayon, meron niyang tamang scope, no? So, alam natin, nabi natin, ulitin lang natin. Sa atin yan ay traditional lang. Pero sa Christianity, hindi mo kailangan magpatuloy para maligtas. Kasi nga, gift eh. So, kahit nga yung mabuting gawa, pagbaptisi, membership, hindi yan required. Kaya sinasabi dito, inuulit lang ni Paul, baka malabo pa sa iba eh. Kahit tuloy ka, walang pakinabang ang Panginoon dyan. Hindi yan mahalaga sa Panginoon. Mahalaga yan sa'yo. Kalusugan man yan or what. Pero huwag mong pagmamalaki yan. Kasi nga again, yung mga Judaizer, binibida yung sarili nilang tradisyon. And dami nang inalis sa atin eh, sa Old Testament. So may kinalaman pa rin ito sa first point. No? For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Naintindihan niyo ba yun? Kung ang utak mo ay nasa, tuloy ako eh, ganito yung aming lahi. Kaya gusto mo pala ng gano'n. Sige, sabi sa Old Testament, gawin mo lahat. Sinabi yun, inulit sa James yun, inulit din ng Panginoon yun. Sabi doon, obsado ko dati sa Romans eh. Ang haba na sabi doon. Basta kailangan mong gawin. Sinabi rin yun sa Deuteronomy. May amen pa yun pagkatapos. Ang daming isa-isang batas. Ang sabi doon. Basta inisa-isa yung alimutan ko yung umpisang ano eh. Basahin na nga natin. Cursed, yan. Cursed. Continue. Pag hindi mo raw tinuloy, na pala. Galatians says, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Inulit yan sa Deuteronomy, kaso wala yung keyword dun eh. Okay, basta kailangan mong gawin lahat kasi dapat perfect eh, di ba? Yun yung idea, yun ang batas. Dapat ito yung tama, ito yung mali, huwag mong gawin to, ito yung gawin mo. Problema, wala nakagawa nun. Kaya pagkaligtasan ng kaluluwa, hindi yun ang paraan. Kaya ginagawa ni Paul dito, inapaalala niya, hoy, pagdating na sa Christian living, at sa kaligtasan nga una, na Christian living, hoy, wala tayong pilitan, mayroon tayong kalayaan. Christ is become no effect unto you, doon pa rin tayo, yung pag nangutak mo daw, nasa circumcision, batas, lahi, yan. Walang pakinabang ang Panginoon sa'yo. Kayo na nag-ginastify sa palagay nyo ng batas. You are fallen from grace. Ayun, kaya ano yung gusto kong ilagay dito, no? Yung point sa ating tema na serving by love. So, gusto ko sabihin, know each other's boundary. Ganun na yan. Kung may kalayaan kunwari, yan, gusto mag-soul winning ni Rain, Monday. Diba? Kasi Sabado, trabaho siya. Kung naman yan. So, may kalayaan siya. Mamili. Yung mga ganyang bagay. Ano naman, gusto niya ay hindi siya mag-soul winning. Medyo pangit yun. Pero gusto niya talaga at the moment, talagang busy sa business niya. Hindi siya mapag-soul winning. Pero, tutulong pa rin siya in his way. Naintindihan niyo yun? Pero again, tayo dito, inaano natin talaga soul winning.
Kasi kung nag-business ka na ng 6 days, eh, ano ba, di ba? So again, pero di pa rin kita pipilitin. Nakita niyo yun? Sasabihin ko lang yung tama. So ganun yung kaya, know you each other's boundaries. Sub-point natin sa independence. Ang hirap nung maglilingkod ka, naglilingkod na kita, kaya inaano ko na soul winning, kaya pilitin na kita kahit ano. Sabog na yung ating by faith nun. Ibig sabihin, hindi na by faith yung pinilit mo na eh. Kaya na yun para makapag-contribute tayo ng tama at mag-serve ng love, papasok yung love doon kasi iniisip mo rin siya. Amen? Kasi alam mo, ito pinagdadaanan nito, si Pamela, ito talagang pinagbabawalan, kasi masyadong precious, at walang gabi, at puso din talaga ang ano, di ba? Intindihin mo siya, so kung nasaan siya, intindihin mo yun dahil mahal mo siya, at alam mo, point number 1, na may kalayaan siya. Amen. At yung iba rin gano'n, ano ba bang minsan nagkakapilitan tayo eh. Kunwari, iba, mahihain talaga. Encourage mo lang. Pero hanggang dun lang yun. Kung ikaw ay nagmamahal, naglilingkod na may pagmamahal, iniisip mo yung kalagayan ng ibang tao. Amen. Especially yung kalayaan nila, ayaw mo silang pilitin, gusto mong paglago nila ay hanggat maaari, smooth, hanggat maaari Though iba dyan, maganda rin, iba na ipilitan eh. May mga time din na gano'n. Huwag yun namang gawing ano to Huwag yung baliktarin. Amen? Eh, nanay ko, pinipilit ako eh. Minsan kailangan yun. Maraming pagkakataon. Hindi ka matututo. Kung hindi ka pilitin. Minsan, lalo mga bata. Eh ngayon, kaya nga sa church, hindi mo naman anak yung anak ng iba. Nakita niyo ba yun? So, iba yung treatment. Nakakuha niyo yung gusto kong sabihin dito, serve by love. By love, serve one another. So, intindihin nyo na may kalayaan ng bawat isa, may boundary ka, may boundary siya. Pag ginalang mo yun, ay hindi nga sumusunod, parang matututo. Matututo din yan. Pag-pray mo, pakita mo yung mabuting halimbawa. Amen? Matututo rin yan. May gusto kong sabihin eh. Ayun nga, no? So, yun, yung sa smooth na transition. Kaya po yung, pansinin niyo po yung mga ibang bata na, yun nga, minahal ng magulang, and then, di pilit. Kasi ba naman, pag napilit ng gusto, lalo tumitigas. So, kaya tansyahan po yan eh. Kahit sa church, kahit sa pamilya, mga bata. Okay? So, makita nila yung pag-ibig mo rin, of course, yung persistence mo rin. Yun yun, doon mapasok yung kalayaan. May kalayaan siya, may kalayaan ka. At lagi ko naisip yan, especially sa akin, no? So, itong mga taga-Muntal ba, inisip ko kailan ko maibitawan yan. Yung kailan, yung kaya na nila, o baka yung forever na yan, hindi ko alam. May mga anak ko na yung magusundo sa inyo, di ba? Hindi natin alam eh. Pero may kalayaan ng bawat isa. So, dapat dik-dik nyo sa utak nyo yun. Para hindi tayo mabiktima. Katulad ng mga gobyerno ngayon, bakit ganyan? Kukontulin namin kayo. Hindi, para sa inyo naman yun eh. Kami rin yung magsasabi. Hindi ba kasi gusto agad maunlad na ewan naman. Sarili naman na pinapaunlad. Tapos ginagamit lang yung salita na para sa inyo to, public service, for the greater good. Di ba? Yung mga nasabi yan. Yan ang nangyari sa pandemic. Di ba? Huwag kang pumasok. Sarado mo yung business mo para kasi iniisip na yung kalusugan mo eh. Tok-tokan kita dyan. Mga plastic na, alam naman natin yan mga yan. Ginagamit lang nila yon. So, sa church, huwag tayong ganun. Kung talagang hindi niya kaya. At salamat kung nag-struggle ay matulungan. Pero kung paglilingkod na may pag-ibig, pinopromote yung freedom and independence ng bawat isa. Okay? Number 2. Ito medyo mahaba, no? Verse 5, sabi po dito, for we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. Ang dami, no? Yung mga common word dyan, spirit, faith, righteousness. Kasi sabi dito, yan. Again, tinutuligsa dito muna sa context ng Galatians 5, ha? Tinutuligsa nga yung Judaizers, mga salvation by work to mga to, eh. Kaya sabi nila, anong papalit natin doon? Ano ba dapat? O, pansinin nyo, ano ba ginagawa nung at saka yung mga paraan ng mga apostol na tama? Pinipilit ba yan? Parang yung sabi ko kanina, may kahapon.
Meron siyang tanong after eh. Kasi nga alam niya yung kapitbahay daw niya, iglesia, kaya siya pinipilit daw doon. Ganyan ba kayo? Siyempre hindi. Doon sila sasabihin rin nila hindi eh. Pero, yun nga, pag mataga doon, hindi ko pinupuntahan. Puntahan ka sa bahay mo, ganyan-ganyan. But anyway, kulto naman yun. So, paano tayo maglilingkod ng may pag-ibig? Katulad ng sina Paul, no? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Number 2, let the Spirit of God guide us. Ganito po yung kasi may mga masipag din minister eh. Kaso hindi na Espiritu ng Diyos na kumikilo sa kanya. For example na lang, yung pipilitin mo mag-soul winning, tapos papahiyain mo for example, pag hindi niya ka maintindihan yun, baka hindi paligtas yan eh. May mga tao talaga medyo mabagal. Dapat naintindihan mo yun. So, pag ikaw pinipilit mo na ibang tao, hindi ka na ginagabay ng Espiritu ng Diyos, wala nang pag-ibig yun. Hindi, mahal lang kita, kaya gusto mong ganyan eh. Sino nga magdidikta nun? Sino magkasabi? Na, kasi nga, may mga bagay na detalye na minsan hindi ko na kayang i-detalye dito sa pulpit. Ay, naintindihan niyo ba yun? So, dapat, ginaguide ka din ng Espiritu ng Diyos. Paano mo nga malalaman ginaguide ka ng Espiritu ng Diyos? Siyempre, katulad ng ginagasabi ni Paul dito, na sila ay ginagabayan nila yung mga member nung panahon na yun sa Espiritu ng Diyos. Ganun tayo dapat. Paano nga? Kung yung ginagawa mo, sinasabi mo, according din sa Bible. Ganun lang kasimple yun eh. Alam ko, paulit-ulit yung narinig yan. Kailangan talaga. Kasi yung mga tanong talaga eh. Kasi sabihin mo kulto, paano yung masabing kayo lang? Ano yung tanong din sa akin kapon pala? Paano yung sabing ano ba yung baptist? Magaling din si ate, sana makapunta yun. Ate Joy. Kasi po, kayo po ba yung original talaga? Ang hirap sagutin na ng diretso, di ba? Sabi ko, pag ganun kasi, hindi nga tayo pwede mag-back to the future, di ba? Back to the past. Kaya para masagot mo ng honestly, ano sabihin mo? Oo, pero hindi ko kaya patunayan yan. Pero, mayroon pa rin patunay kasi pag tinignan mo ng Bible, sino yung pinakamalapit na practice and belief sa Bible? Sino? Wala naman yung Baptist talaga sa panahon natin. Wala yan. Challenge mo lahat yan. Kaya nga yung iba, lumalayo sa Bible or kunwari lang Bible and then, Bible, katayong tunay ha. O sige, tuturo na ng kung ano-ano yan. Yung ibang turo naman sa Bible talaga, salamat, kahit Iglesia ni Manal Soriano, may mga tama rin yan, siyempre. Pero alam natin yung malaking failure nila, no? Yung kaligtasan. So, kung ligtas ka, tapos mabuhay tayo ng maligaya sa lupa at nagsasamba sa Diyos, hindi ka ligtas, wala kang pakinabang nun. Wala ka napunta doon. Ayun nga. Kasi pag nag-lilid ka na, nag-preach ka na, nag-akay ka na, ang daming time na nawalan ka din ng patience, di ba? Paano mo nga malalaman kung itong method na to, itong intensity ng either preaching man yan o sipag, ay kalooban pa ng Diyos at may pag-ibig ka pa, di ka namimilit or ginagawa mo. Madalas kahit sa ministry, yung dahil sa pera, nangyayari yun. Kaya nga, binot up yan sa Bible eh. Siguro by now, alam nyo na yan. Lagi kong binibring up sa inyo yan. Maraming kulto ngayon kasi minsan dahil sa pera. Maraming nag-publish ng Bible dahil sa pera. Alam nyo ba yun? Sarili nilang kasi para kuha nila yung royalty. Yung mga churches, binobol na yung mga tao. Church pa rin yung tawag nila sa sarili nila. Actually, hindi na nga. Fellowship. Dahil sa pera. Paano mo lang? Paano mo sabi ikaw hindi sa pera? Ang hirap sagutin kung isang kakabisaduhin mo na yung sagot. Hindi. Espiritu ng Diyos dapat yung nagagabay sa'yo. Sabi ng Pentecostal, sila nga puro Holy Spirit eh. Itingnan mo sa Bible, Holy Spirit ba talaga yung at I love you, I love you. Diba, nagyayakapan pa nga sa church eh. Sino gusto ng ganong church? May mga ganon. Nagmamahalan talaga kami dito. Define love. Ano sabi ng Panginoon about love? Sige nga, He that loveth me, keepeth my commandments. So, paano yan? Di ba? So, hindi dahil mga friendly ka or something. Yung iba, hindi nga i-keep kasi hindi nila alam yung commandment eh. So, yung sasabi natin, kung maglilingkod ka, alam yung salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, and then saka ka maglingkod.
At paano nga dapat nililid ka ng Espiritu ng Diyos? Alamin mo kung paano yun. At talagang andun ka na, na-validate mo pa yung sarili mo. Baka, Lord, baka dati naglilingkod ako sa inong tama, baka this year, baka hindi na masyado. Kaya lagi mong binavalidate yun. Pamilya ba kayo sa word na validate? Sa amin kasi yung mga term eh. Ibig sabihin, Lord, sabi ni David, di ba? Search me, O God, and know my thoughts. So, yun. And nakalimutan ko yung verse eh. And know if there be any wickedness in me. Mga ganun. So, magpapaano ka sa Panginoon? Kung tama ka pa ba? Kalooban ba ng Diyos to? Yan. Okay, number 1, ano? In freedom. Promote freedom and independence. Para hindi ka namimilit, hindi ka kilala to rin tayo dito eh. Magaling na pastor, talagang nakakuha niya yung mga tao, pero halos pinipilit niya. Pala, hindi pala ligtas. Kasi nagamit lang. Magaling kasi may ibang magaling sa leadership eh. Diba? Yeah. May iba, biro-biro. Yung iba, may mga way dyan. Sinabi ko sa inyo kay Maxwell eh. Hindi ko nabasa lahat ng ano niya, pero pag nakita mo daw yung kapatid, para daw maano sa'yo, uy, mahalin ka niya. Pag nakita mo pa lang, uy, okay mo ngayon ah. Okay na ho. Ganun na isa ka rin tinuturo. Eh, paano kung hindi, oh? Diba? Hindi na patient pa sa'yo. Bolero to, ah. So, katotohanan. Minsan may mga kailangan isnabin tayo, eh. Nari, alam mo na, ano yung istab natin? Parang paramdaman niya rin. May ginawa siyang di tama. Anyway, number 1, promote freedom and independence. Number 2, let the Spirit of God guide us. Ngayon, marami tayong verse dito, no? So, Deuteronomy 32. Sobrang laking point nito. Daming verse. Deuteronomy 32, familiar kayo dyan? Awit to. He is the rock, His work is perfect. Bakit dapat siya mag-guide sa atin? Kasi, for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. So, wala siyang mali. So, pag ginagawa niya kasi mga dahil practices sa ibang church or kulto, eh dapat basta pag nag-preach ka, ganito, tatama ka pa niya, dapat ganito, dapat ganyan, o dapat di ganyan, ganyan. Especially yung mga, yun nga, preaching, hard preaching, ayaw na iba yan, palibasa sa pool. Tatalim na ng sama ng loob. Eh, kaparaanan ng Diyos yun, paano yan? Malingkod niya, si Jesus mismo, ganun, sabihin mo, ano, mali yun. So, kung mayroong maglilid sa atin, Espiritu ng Diyos, at makita natin siya ay righteous. Ano pa? Psalm 79. Psalms, kayo naman, magbasa, ready, verse, 7 wala. Psalm 7:9. Tama ba to? Ready, go. Oh, let the wickedness of the wicked come upon them, but establish the just, For the righteous God drieth the hearts of the wicked. yan ang Diyos na nagsasabi kung anong tama at mali. Amen? At ganun na ginagawa. At habang binabasa mo salita ng Diyos, pinag-aaralan mo, ina-apply mo, para kanya nang inaalam niya. At ikaw din, malalaman mo kung tama ka o mali. Ang dami kasing bagay na minsan ganyan ka eh. Mamaya, baka may mabanggit ako mamayang hapon. Okay? Lagi naman eh. So anyway, sabi sa Psalms 11:7, for the righteous Lord loveth righteousness, His countenance that behold the upright. So, siya nagmamahal sa righteousness. So, 71:90 naman. Psalm 71. Kayo ulit, ready, go. Thy righteousness also, O God, is very high. Who has done great things, O God, who is like unto thee. Okay, so obviously, perfect ang Diyos eh. Sinasabi lang niya na kung righteousness na napakalayo sa atin. Amen? Siyang lahat.
Ikaw na, parang ganon. Psalms 145 naman, 97:2, ako muna. Clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. So nakatira na siya doon sa righteousness. So gaano katindi yun? So yun talaga siya. Yun ang nature niya. Therefore, siya dapat mag-guide sa atin. 145. 17, kayo ulit. Sabi dyan, ready go. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. Holy in all his works. So, wala siyang mali. Hindi siya nagkakamali. Pag may ginawa siya, hindi mo pwede sabihin mali yun. Parang mali. Pinatay niya yung mga Hittites. Lahat daw ng tithes. Hindi naman lahat. Romans 3. Yan ay sa mga common objection ng mga atheists. Kaya siya pinatay, at pinatay. Sino ba nagbigay ng buhay? Diba? Wala siyang katapatan. Sabi natin ito, ako muna sa 25. Whom God has set forth to be a propitiation. Si Jesus yan, through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Kayo. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth. Yan ang pinaka-ultimate, Kung ligtas ka, naintindihan mo yun. Hindi ka dapat sa langit, dapat ka sa impyerno. Pero ang Diyos pa, yung propitiation, palitan. Kasi yung pinarusahan, hindi naman dapat. Ikaw yung naligtas, hindi naman dapat. To declare is, ang pinapakita niya yung katuwiran niya doon. Mapagmahal siya, pero justice siya. May just din siya. Just, paulit-ulit that He might be just and the justifier of him which believe in Jesus. So kaya yung ginawa natin, tinanggap natin kaligtasan, hindi basta-basta yan. Pinakita doon na just ang Diyos. Hindi impyerno kayo. Dapat nga, impyerno. So meron ding paraan. At ang Panginoon pa yung nagbayad nun. Tanggapin mo na lang. Napakaganda, So, last sa point na to, Revelation 15. So, kanta lang to, Ready, go. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of kings. Yeah, so hindi nagkakamali, ito rin yung kanina Deuteronomy 32. So, ang kanta daw ni Moses, tinuro ng Diyos sa kanya, tinuro Diyos sa Israel. Later, kinanta ulit. Kasi nga, nung natupad na yung lahat ng bagay. Amen? So, yung ganun pa rin ang tema nun. Nung pinarusahan na yung dapat parusahan, justice na naman yun. Niligtas yung dapat niligtas, justice na naman yun. So, ngayon, sino magagabay sa atin sa mga bagay na hirap, hindi ko malaman ang gagawin ko anong klaseng paglilingkod ba gagawin ko? Yung mga pastor na nag-aano dyan, madalas, yung may sa anong kailangan gagawin ko, itong preaching, itong oras, anong gagawin ko? Ano yung balance dyan sa mga bagay na yan? Paano ko malalaman? So, kayo din, malalaman nyo rin yun kung kayo ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. So, mahirap na hindi rin. Siguraduhin mo ginagabayan ang Espiritu ng Diyos, hindi ka mahirapan. Amen? So again, ilang points lang to dito lahat. Dito ko, ito yung nakita ko sa Galatians 5. So last na tayo. Balik tayo sa Galatians 5. Bilis natin So ulit, number 1 is to promote independence and freedom. Number 2 is to let us be guided by Spirit of God para tayo makapaglingkod ng tama, may pag-ibig, at tunay na paglilingkod. Ngayon, tapusin na natin. Sabi dyan, sino dito nagtatrabaho na? Isa sa maisip niya ng una, pasalamat ka lang may trabaho ka Pero hindi matatapos yun Minsan kasi yun talaga yung natin, pera, ganyan. Yung may mga tao pong sobra-sobra yung pera, nag-iisip siya yung dapat niyang gawin at tamang gawin, paano ginagawa yung bagay na ginagawa niya. Tama lang, dapat naman talaga. Ngayon, paano nga? Kasi pinag-usapan natin, service
Okay? Tama ba na, yan tuloy, service na lang din. Tama ba na ikaw magse-service ko na, susunduin mo sila, late ka? Tama ba yun? Eh, sinundo ko naman eh. Kung sa airport yan, naiwanan na yan. So, ano ba ang paglilingkod? Pagkain, ikaw ay nagluluto. O ano nangyari? Sunog naman. Ay, masalamat ka, pinagluto kita. Hindi, may paraan ng paglilingkod na tama. At di mo sasabi, minahal mo yung pinaglingkuran mo, tsaka yung trabaho, mahal mo. Kung hindi mo, tinabaho na maayos. Kahit soul winning, ganun din. Ang dali lang mag-ano yan eh, magsulat. 1, 2, 3. Nakalima ako this week. Tanong, naligtas ba talaga yun? Hindi madali yan, pero posible. Pero gawin natin na may pag-ibig. Ang ganun sa church din. Kaya pala mamaya, ano nga tayo mamaya, masaya yan eh. Pero, actually, isa nanggaling itong experience na si Sodayo din na kanya mayroong mga ilang tao doon na wala naman na doon. Yung tinatawag ng pastor na may superiority complex. Alam niya, ako yung magaling. Hindi ko makakalimutan, nagtalo pa sila doon, nagpapalaro lang. Eh, dapat ganito. Eh, kasi naman ganyan. Dapat yung rules, sinabi nyo, ganyan. Eh, naalala ko mamaya, games tayo, baka mag-away pa kayo. Asaklap naman nun. Naintindihan niyo ba yun? Bible quiz. Okay na yun. Pang ano lang yun, lalo sa mga iba na, at least mahilig sila sa Bible, masaya, natututo pa. Amen. Ang problema, pag naglilingkod nga, wala namang pag-ibig, ang laki ng problema. Kaya yung last point natin, consider and do the proper service to do in all situation. Sobra naman all. Eh nga, inaaral yan eh. Kaya maniwala kayo iba, yung mga bata, ngayon, nag-aaral pa lang kayo, trabaho nyo yan. Gawin nyo na maayos. Baka later, ang ano nyo, English nyo, sablay-sablay. Kasi hindi mo inaaral, hindi mo tsinaga. Yung preacher ka ba, sablay. Nabanggit ko lagi sa inyo, di ba? Hindi ko nasabi, wala nang perfecto eh, pero hindi ko kasi makakalimutan. Parang yung ibang preacher, parang may ito yung goal nila, and then yung ito yung scripture, papasunod nila to scripture sa gusto nilang mangyari. O hindi ganon. Amen. Kung ano sinabi dito, yun na yun. Parang mali ah. Ikaw mali. Ikaw ang mali sa interpretation. Simpleng bagay lang inaalala ko doon sa taga-ano din yun. Nakita nyo siguro na last week yun. Nakita nyo talaga. Hindi ko nasabihin kasi maliit na bagay lang. No? Pero nung bata kasi ako, ano ako eh, meticuloso ako sa grammar. Hindi dahil magaling ako, pero kasi yan ang salita ng Diyos eh. Pag medyo may nabago dyan, may iba yan. Kaya yung sabi niya kasi, ang topic niya doon sa mga pastor daw, okay, so okay naman din eh. Sabi niya, wag lang nating ibigay yung kailangan ni pastor, yung gusto din ni pastor. Kasi sabi doon, yung want, parang ano niya sa want is gusto. Eh tama naman yun sa panahon natin. Kasi sa Bible, ang want is need din eh. Want is kung ano yung kulang sa kanya. Want, di ba? Wanting. So, simpleng illustration lang yun. Pero, yung sabi ko dito, pag maglilingkod ka, yung kalooban ng Diyos, consider yung freedom ng ibang tao din, then nililid ka ng salita ng Diyos at spirito ng Diyos. Pero, alamin mo rin at gawin yung tamang paglilingkod. Kasi pag hindi tama, hindi mo sila mahal. Mahal, pero alam mo na, kung mahal mo talaga, paglingkuran mo ayos. At lahat po ng business dyan umunlad. Pag nakita ng tao, pag nakita ng tao na, okay to, mura na, masarap pa, ano naman yan. Quality service yan. Ayan, quality. Okay, so point natin dito, sabi dito si 69. Sabi dito, for in Jesus Christ, neither sin. Ito na tayo sa ano pala, sorry. Yeah, tama. May sa bandang huli, sabi dyan, by faith which worketh in love. Amen. Nakita niyo yun? So may pananampalataya ka, pero ginagawa mo yun sa pamagitan ng pag-ibig. Mamaya, sa 13, ulitin yan, no? So, sinabi ba sa Bible yan? Mayroon pang ibang ano dito. Medyo obvious na yun eh. Faith, ibig sabihin, naniniwala ka. Alam niyo yung iba, kaya yung hindi mapagtyaga, kunwari bata. Itong tao to, wala na pag-asa to. Mahal mo ba yun? Eh sabi natin makulit ngayon, okay, makulit ngayon.
Pero kung mahal mo siya, gusto mo siyang mapaayos, tsatsagain mo yan. Kasi naniniwala ka una sa Diyos, naniniwala ka sa tao na yon. Itong tao to, may nakita ko dati ganyan, may pastor nga ako kilala, ganyan eh. Tigas ng ulo dati, ang kwento niya, umiiyak pa eh, dahil siya natuto rin. After 35 years, ano naman yan. Ibig sabihin, may faith. By faith which worketh in love. Yun din naman nasabi ng Panginoon, kaya nga tsinaga rin tayo. Ito, example pa for sa Bible yung mga Hudyo. Kanina, binasa natin sa Jeremiah 44. Patay sila lahat, hindi naman. Sinabi doon yung ibang makaka-escape, mabubuhay, at pinapalay ng Diyos, yung mga remnant. So, at least, tsinaga niya yung buong nation, nag-preach siya doon kasi hindi niya alam kung sino makikinig doon eh. Parang ito, kaya tayo nag-soul winning dito, kahit sino makinig sa atin. Hindi natin alam yung later kung sino dyan gagamitin ng Diyos. Tsagain lang natin, yun ang paglilingkod po ng may pag-ibig. Tsaga, pero tama. Okay, so una, by faith. At ang gusto ko sabihin dito, pag may faith ka talaga sa Diyos, yung kaparaanan din ng Diyos ang gagamitin mo. Importante rin yung kasi iba naman, sabi ko na rin, McDonald's, kami nagbenta ng marami, lumamang kami. Pwede mo sabihin dahil ba talaga sa pag-ibig yun sa taong nagugutom? Siguro, sana. Pero sabi kasi ng iba, talagang mga sandang gagaling daw yung meat nun eh. Ewan ko. Sabi ng iba, sa bulati daw eh. Wala. Sana hindi. Kasi may research kasi na gaano karami yung pinapakain nyo ng burger, parang gano'n. May gano'n ba tayo karaming baka sa mundo? Parang wala. Kaya, saan kaya kinukuha yan? Gusto ko sabihin na yung paglilingkod dapat natin according to the faith na sinabi din ng Panginoon. For example na naman, katulad yan. Paano ako makapag-preach sa maraming tao? Kausapin ko si Mayor, mag-compromise ako at ganyan. Tama ba yan? Hindi na by faith yun. Naniwala ako ng kaninong malakas sa gobyerno or something. Di ba? So by faith, kaya yung paglilingkod na ginagawa natin, mag-uumpisa yan na iniwala ka dahil sinabi sa'yo ng Diyos yun. Yung ganong paraan, ganong katotohanan, siguraduhin mong by faith. So by that way, makapaglingkod ka ng tama. Okay? And yun. So, yun. Especially by faith. Madalas yan narinig natin by faith sa pangangailangan natin, di ba? Naku, hindi ko kaya atang mag-tights pa kasi magkano na lang matitira, di ba? So, mawalan ka na ng pag-asa. Naku. Wala nang faith. Makita niyo yan? Samantalang, kung nainiwala ka ng Diyos nagbibigay ng pangailangan mo, may inutos siya, kung naniniwala ka doon, magagawa mo yung dapat mong gawin. Nakita niyo yan? Soul winning, sabi kanina, totoo, mahirap yan minsan. Pinagawa ng Diyos yan. Ine-expect sa atin, tinuruan tayo. By faith na lang, lumabas ka na. At sabi nga sa iyo, kung di ka marunong, sumama ka lang eh. Makikita mo paano gano'n. Dali lang naman pala yan eh. Iba sa atin, huminto na. Ano nangyari? Walang faith, di ka lalo makapaglingkod. Yun yung sabi dito. Kung maglilingkod ka, may pag-ibig, nauna na talaga yung pag-ibig. Sabi ko na kasi kanina eh. Pero, tingnan natin yung ibang relevant verse. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, medyo sikat to, sabi niya, for we walk by faith, not by sight. Kung may ginagawa man tayo, hindi lahat yan alam na alam mo na yung mangyayari. Yung iba, syempre, pero maraming gray area, hindi mo sigurado. Lumakad ka na lang sa pananampalataya. Amen. Hindi ko sigurado may maliligtas kayo, pero according to God, mahal niya yung mga yan, subukan ko. Amen. Ayun nga, nanampalataya ka, maraming naligtas, hindi, wow, totoo pala. And then, love, service with love as both reason and end goal. Yun ang gusto ko sabihin doon. Kasi ganito po yan. Nabanggit sa verse, ito nga, sa 6, work it by love, and then, ko na yung 13. For brethren, you have called them to liberty, but use not liberty on occasion of the flesh, but by love, serve one another. So, anong sabihin ng by love at work it by love? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Ganito yan. Dalawa yan, no? So, una, dapat yung drive mo o yung
Dahilan mo, bakit ka maglilingkod? Yan. Ano natin yung soul winning na naman. Anong dahilan mo pag soul winning ka? Iba baka napilitan kasi pinapahiya ako pag ganyan eh. Hindi naman masyado. In-encourage ka lang, di ba? Eh ngayon may masipag, kunwari may masipag dito, kaya sa iba, gano'n eh. Kaya iba, lalo sa iba, kaya hindi ko gusto yung hindi nagtatrabaho pero masipag sa church. Alam may disconnect doon. Yung iba naman kasi siguro dahil dito ako magaling eh. Hindi magpagaling ka din sa ibang bagay. Kasi nangyayari, lalo pag malaki yung church, syempre nakatingin yan, si pastor pala, kaya tayong bigyan yan ng ganyan. At ito na lang tabahuin natin, mag-soul winning naman tayo. Ano nangyari doon? So nag-soul winning ka na ngayon dahil sa, hindi na sa pag-ibig. Amen. Parang yung pagkain ka or something, di ba? Hindi na maganda yun. Pagkain o sweldo, baka yumaman ako, iba ganun eh. Sino yung mga soul winning dito na auto-auto na mayaman? Mga ganun hinahanap po. Hindi na pag-ibig yun. Amen. Kaya pag sinabi, work it by love, and then by love serve one another, ang dahilan, una, ay pag-ibig. Amen. Ayaw mo sila pumunta sa impyerno. Gano'ng katotoo mo yun na impyerno yun? Totoo yun. Kaya pag lumabas ka na gusto mo sila maligtas, wala nang papantay pa doon. Una, ang Panginoon na namatay para sa atin, pinakita pag-ibig sa atin, tayo makasalanan pa siya namatay para sa atin. Tayo naman, ligtas na tayo, anything na mangyari, ligtas naman na tayo. Mahal mo ba yung iba naman? Eh, wala nang ibang parang, personal soul winning, evangelism lang, wala namang bigyan mo ng bigas, mag-preach ka kunwari. Hindi naman ganun yan eh. Yes, mahirap talaga, isa-isa yan. Pero mahal mo sila, may dahilan ka para gawin yung isang bagay na paglilingkod na yan, na maganda, pero mahirap, pero may pag-ibig ka eh. May dahilan ka. Man, yun yung by love. Pero gusto ko rin sabihin, ang end goal mo dapat ay pag-ibig din. Ibig sabihin, pag minahal mo yung ibang tao, okay lang na umasa ka rin na mahal ka nila in return. Wag lang over, tawag doon, yung entitled ka naman or yung nag-expect ka naman. Man, iba kasi inakay ko to, yung iba ganun. Niligtas ka dahil sa akin ha, iba. Yung mga, again, mga walang trabaho kasi ito. Utang na loob na masyado, yun. Inaraw-araw na. Meron mga ganun po na kaya nga magtrabaho tayo, iba yung trabaho, iba yung ministry. Pero trabaho din yung ministry, pero by faith nga rin eh, tsaka with liberty eh. So kahit pa niligtas mo yung buong pamilya niya, o ngayon, may utang na loob kayo sa akin simula ngayon. Kahit ayun, matitisod naman sa iyo. So hindi pa rin by love na naman yun. So kung totoong pag-ibig yan, makakapaglingkod tayo na maayos. Okay? Kaya tapusin ko na dito sa Romans 12. Kaya balik tayo sa Galatians. Romans 12. Bisado niya 1 to 2, di ba? Ano sabi doon? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye beseech your body of living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. Pero hindi tayo doon eh. Sa 10 tayo. Ano sabi dyan? Be kindly affectionate one. So mga ligtas na to. Okay, Romans 12 na eh. Patapos na eh. So nagbibigay si Paul. Okay, naligtas na yung iba sa inyo. Iba, kailangan pa maligtas yung ano. Eh ngayon, dahil tayo nagtitipon na, parang ngayon tayo maging malakas na pwersa ng Diyos. Na para maging maglilingkod tayo at matibay, mananatili, at patuloy na maglilingkod, magliligtas, maglilingkod. Eh dapat tayo dito nagkakaisa at nagmamahalan, naglilingkod sa bawat isa. Paano mangyayari yung, sabi nga nila sa pamilya daw, sabi nung, sila magsabi nung, ay kanta pala yun, sabi. Why do we hurt the one we love? Oh. Eh, tama yun sa yung kapatid. Bakit mabait ka sa ibang tao? Yung kapatid mo, minsan yun ang ano mo eh. Kasi nga, familiarity. Familiar masyado. So, no, in a way, normal yun. Pero still, gusto ko sabihin dito, ito, nagkakasawa na. Tingnan mo yung katabi mo. Nagkakasawa na ba kayo? Wag naman. Pero, yan, sabi niya, be kindly affection one to another.
with brotherly love, in honor, preferring one another. Para Philippians 2 din, di ba? Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. May service the Lord. Pero hindi ganun din. Kung pinaglilingkuran mo yung Diyos, isa sa mga mahal ng Diyos, yung kapatid, anak niya pala, tayo, kapatid natin. Kung kasama natin yan sa paglilingkod, anong gagawin mo dyan? Malala ko tuloy sa trabaho. Sa trabaho kasi, sinasabi din sa amin yan eh. Nakakasukad na nga eh. Camaraderie, ano term ngayon eh. Magkakaibigan, totoo naman yun. Pero minsan pilit eh. Kasi nga, harmonious din. Pero sila mismo. Di ba? Yan sa trabaho eh. Kanya-kanyang diskarte. Hindi maganda. Minsan nagkasiraan dyan. Sabog ang kumpanya. No? So, ngayon, may sarili naman silang ano eh. May dito may hindi alas nasa isip ko yun. Ang bentahe kasi ng company of course is sweldo, di ba? So kaya marami diyan kahit nagkakagulo na diyan. Kunwari okay, yan, ganyan sa trabaho eh. So pero the best pa rin ideal sa trabaho, yung huwag kang makisakay sa gano'n, pero ikaw naglilingkod pa rin. Kahit ikaw pa yung inayari, ikaw pa yung pinagkakaisa. Kasi sanay ka na sa church. Amen, dito wala tayo ditong incentive, yun gusto ko sabihin kanina. Wala tayong incentive dito na sweldo, di ba? Sinusweldoan ba dito para mag-church? Kapakanta, sweldo. Preach, sweldo. Eh, nahiya ako sa daddy, binigyan ako ng ano dun eh. Kaya sabi ni Pastor, muna kayong umasa, kasi nga pag natuloy siya ngayon, kami mag-iikot dun. Huwag daw muna umasa. Okay lang umasa. Ano ba naman yun eh. Nag-preach ako dun, naglilingkod ako dun, utang na loob na lang yun eh. Kaya gusto nga nila kasi kahit paano may ganyan. Pero nakakahiya eh, di ba? Umasa ka ng ganun. Pero may mga ganun. Alala ko tuloy si Pastor. Nagkwento si Pastor. Guest speaker pala namin next week si ganyan. Bakit po? Kasi may pangangailangan si ganyan. Huwag may presyo. So may paniwala kayo na nakakahiya ngayon. Pero ganun. So, pero gano'n. So, again, negative yun, no? Pero minsan, sinasakay ni Pastor yun. Pero, huwag sana tayo gano'n. Kaya kinukwento ko yun. Amen? Hindi nakakahiya yun. Gano'in mo eh. Mag-pitch ka doon, baba na. Hindi ka makakabanat doon. Kasi style ni Pastor nga, ano yun, kanya-kanya din. After ito, na-bless ba kayo? O, sige. Nako, pinanatang kami. Makita niyo yung conflict. So anyway, ako binanatan ko pa rin eh. Meron. Ibig sabihin, kung naglilingkod ka sa pag-ibig, amen, tamang paglilingkod yun. Amen? Amen. Kaya nabanggit din dito, huwag kang tamad kasi. Ang daming nangyayari sa katamaran po eh. Pag hindi ka nakapaghanda, yung paglilingkod na gagawin mo, medyo, diba, kahit sabihin, mahal ko kayo, mariyan, pagkain. Magluto kayo, pinagluto mo, minadali mo, walang pag-ibig. Ayun na, pinagluto ko naman kayo at least. Kasi hindi namin makain eh. Walang matabang. Kaya may sinasabi silang niluto na yung pag-ibig, di ba? Yung talagang, ang intindi nito pinaghandaan ng gusto, no? Ganon din kahit mga sermon. At ibang bagay pa. Ngayon, again, yung mga nasisolve natin, alam na nila yun eh. Hindi puro asukal Betchin. Okay, so application natin. So yun na, again tayo yung ginagamit ng Diyos dito. So tayo dapat maayos sa bawat isa. Mahalin mo yan, kahit nagsasawa ka na sa mukha ng katabi mo, siya na naman. Tsagain mo. Ganun yun. Kasi walang perfecto eh. Yung Thursday, napatagal na naman ako. Sinagaan niyo naman ako. Salamat. Amen? Ganun lang, tiyagaan lang. So, pag pinaglingkuran natin ang bawat isa, dahil church ng Panginoon to, naglilingkuran natin ng Diyos din. Then, yung mga pwedeng maligtas din dito.
At lalakas yung pwersa natin, maayos, masaya, matibay, pag-ibig, talino, maayos tayong unit, okay? Organization, community. Okay? Sige lang muna tayong umaga. Mamaya, sana, hindi masaya tayo. Makikiyakan na naman tayo. Anyway. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon. Simpleng message ngayon, but very important din at relevant, Panginoon, sa church. Na kami po ay magmahalan even at the point na naglilingkod kami sa bawat isa na may pag-ibig. Hindi madali ito, Lord, minsan, but binigyan ng mga points dito nakita namin sa Galatians 5. May paraan naman na tamang paglilingkod. Of course, may mag-ibig, may consideration sa liberty ng bawat isa. At ipinagtitiwala din sa inyo, mahal namin yung tao, maayos ang aming paglilingkod. So, tulungan ng bawat isa, mag-umpisa pa lang din. At bigyan kami pasensya bawat isa, Panginoon, yun na minsan nagkukulang kami dahil nakulang sa pag-ibig. Mga bagay na paglilingkod dapat namin ay kulang din. So, patawarin yung bawat isa. Kaya po ay nangihina. At dahil nangihina ay hindi makapaglingkod ng tama, Panginoon. Patawarin yung bawat isa. Ang maalala namin lagi ay ang inyong klase na paglingkod din. Even as Panginoon, kami anak nyo. Kami pa yung pinaglingkodan nyo, niligtas. Iba ngayon, tinuturuan, sinatsaga, Panginoon, ginagabayan. So, kayo po malalati lang. At gayahin namin yung example niyo, Panginoon. So, kailangan po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.